your beloved Boss Mike Cervera. Di na raw bababa si Pangulong Bongbong ayon kay Sara Duterte. Pasok! Daw si VP Sara Duterte Yan. ayon sa palasyo nang sabihin niyang hindi na raw bababa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Nako. Dagdag pa riyan, sinisisi rin ng vice ang Pangulo kung bakit magulo umano ang seguridad ng bansa. Kita nyo mga kababayan itong si Sara Duterte mga kababayan, ito yung pinakasiraulong vice-presidente. Bakit to kanyo mga kababayan ko? Tingnan nyo, wala naman dito sa Pilipinas Tapos nasa ibang bansa. Tapos, mga kababayan ko, daldal ng daldal doon. Ngak-ngak ng ngak-ngak doon. Samantalang ang Pangulo, trabaho naman ng trabaho at hindi siya pinapansin. Bagkos, ang pumapansin sa kanya, mga kababayan, eto nga po. Eto nga, mga katulad ko. No? Eto na mga kababayan. Tuloy! Narito ang Frontline Report. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Kita nyo, pinasa niya na naman yung gawain niya, Sa totoo lang naman, lagi natin sinasabi na kung bakit nagkakagulo ang bansang ito dahil sa pamilya netong si Sara Duterte. Mga demonyo ito Sila ang may kagagawan. Sila ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan. Dahil mga kababayan, una, natatakot sila doon sa mga kasalanang ginawa nila. Dahil wala na sila sa pwesto. Etong si Digong, ayan, ang nangyari. Nangyari nga yung kinatatakutan niya na madala siya sa dahig. Ikalawa, etong mga kakampi at mga tagasunod niya. Tulad nila Bato, Bongo, at marami pang iba, mga kababayan. Na mga sumunod kay Digong. At ngayon nga, mga kababayan, ay talagang makikita nyo yung takot sa kanila. Kita nyo na lang, example, si Bato. Kita nyo naman yung itsura ni Bato, di po ba? Yung pagtatakbo niya nga lang sa fire exit dyan sa Senado, makikita nyo na mga kababayan na talagang yung takot niya ibang klase mga kababayan At yung mukha niya, mga kababayan, hindi maipinta. Ngayon, puntahan natin to sinasabi ni Sara Duterte na nanggugulo daw ang Pangulo. Sino ang matino, ang pag-iisip na magsasabi na ang nanggugulo sa bayang ito, sa Pilipinas, si Pangulong Bongbong? Sino magsasabi na si Pangulong Bongbong ang nanggugulo? Sabi nga natin, wala tayong lahat dito. Wala ako, wala yung mga kaibigan nating mga ibang mga vloggers. Kung wala pong mga Duterte na siyang mga naninira kay Pangulo, na siyang mga gumagawa ng mga propaganda. Hindi yata alam ng bobong si Sara Duterte. Napakabobo nito mga kababayan na sila ang nauna. Sa pamamagitan mga kababayan, ng eleksyon pa lang, uulitin ko lang, paulit-ulit na lang ito, dahil paulit-ulit din sila. Eleksyon pa lang, sinisiraan na binabanatan na ni Digong. Sino? Si Pangulong Bongbong. Tinira na weak leader, tinira na adik, tinira ng bangag, kung ano-ano ang sinabi, mga kababayan. Kasi nga gusto nilang masunod yung pong term sharing. Ayun po yun Meron silang gusto, itong kampo ni Duterte, na mag-term sharing. Hati daw, hati. Hindi naman papayag si Pangulo nga ng ganun dahil kaya naman ni Pangulo na manalo kahit wala si Sara Duterte, walang mga Duterte, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ano nangyayari? Yung mga aso ko, ang iingay. Marami kaming aso rito So yan, sige, pakinggan natin. Itong mga pinagsasabi nitong hayop na to. Sinisisi rin ng vice ang Pangulo kung bakit magulo umano ang seguridad ng bansa.
Narito Oy, Rapi Carlos, live tayo ha. Live tayo. Tuwing umaga, live tayo. Oh, to. ang Frontline Report. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisi ni Vice President Sara Duterte kung bakit aniya magulo ang seguridad ng bansa. Ang pahayag na yan ng Ang kapal ng mukha, no, mga kababayan, ano? Ang kapal ng mukha, parang si Pangulong Bongbong Marcos pa ngayon ang sinisisi. Dito siya nangyari na kaguluhan sa Senado. Oo, kaya daw magulo. Sila yung nanggugulo. Ano bang alam ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa bata niyong si Mao Zedong, si Mao Laplapero. 'Di ba? Si Laspak na. Oo. 'Di ba mga kababayan, inutusan ba ni Pangulo na mamamaril ka diyan sa Senado. Guluhin mo yung loob ng Senado. Hindi naman Kung hindi, mga kababayan, ang hiningaan ng instruction, di ba? Sino? Si Alan Cayetano. Kaya nga sabi nga ni sino to? Ni Drilon, Sabi ni Drilon, kailangan daw managot ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Drilon yun isang batikan na naging senador at naging Senate President ng ilang ulit. Siya yung 3 beses yata naging Senate President. 3 beses yung naging Senate President yan. Sinasabi niya na kailangan may managot dyan at kailangan managot ni Alan Peter Cayetano dyan. Ano sinasabi mo, Sara Duterte? Kasalanan ni Pangulo na nanggulo yung mga kaalyado mo sa Senado? Kasalanan ni Pangulo yon? Lika nga, sampaling kita. Hindi matau-tauhan yung si Sara mga kababayan no? Hindi matau-tauhan. Tuloy. bise ay kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Yan. Giit ni VP Sara, maiiwasan sana yan kung hindi nagpapasunod sa ICC ang administrasyong Marcos. Yan. Sinasabi ka naman nung una pag hindi pwede yan. Dahil Tangina, bakit kasi may binibigyan pa ng karapatang magsalita to, Dapat yung ganito kabobo, katanga, dapat wala na itong karapatang magsalita. Di ba, dapat wala nang karapatan na magsalita ito. Tignan niyo yung mga pangangatwiran. Humihiram ng talino sa lupa. O kaya, humihiram ng talino sa puno. Ganyan, Di ba? Sige, tuloy. ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Pinipilit niya talaga, mga kababayan, sinabi na nga, meron, Sara. Bobo ka talaga. Wala na ito, mga kababayan. Kaya nga ito, malabo na talagang manalo pa wala na ito. At pagka ito ay na-impeach, mga kababayan, goodbye na Saan? Goodbye na sa karir ng mga Duterte na na masali pa sa politika. Inihalintulad din ng bise ang kaso ng senador sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan extraordinary rendition umano o sapilitan ang ginawang pagtarget sa kanya ng ICC. Alam nyo mga kababayan kung bakit niya kinikwento yan? Ganito nangyari sa tatay ko, ganyan yung nangyari sa tatay ko. Kasi mga kababayan, gusto niya na yung silakbo, yung ng damdamin ng tao, yung emosyon ng tao, nung panahon ni Digong na siya ay dinala sa dahig, gusto nilang buhayin sa pamamagitan ni Bato de la Rosa. Ang problema ito ang nangyari. Hindi nangyari. Bakit? Kasi namulat yung taong bayan mula po nung si Digong
ay inimbestigahan na ho ng ICC. Nakuha nyo? Nung una, oo, maraming naging emosyonal sa pagkakadakip ni neto, yung matanda na ito, ni Digong. Pero hindi na ho nauulit dito kay Bato de la Rosa. Ano ang ibig sabihin niyan? Natauhan na ho yung mga tao na napaniwala nila na si Digong ay mabuting tao at hindi niya deserve ang mapunta ng dahig. Naimbestigan, lumabas ang katotohanan. Sorry. Kaya si Bato, mga kababayan, kung maalala ninyo, bago maganap ang putukan dyan po sa Senado, nag-live pa ho si Bato. Sinasabi ni Bato na, punta ko kayo dito, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, gumaganon, di ba? Sabi niya, yung taga-suporta ni Tatay Digong, yung mga taong bayan, mag-vigil kayo rito sa harap ng Senado. Puntahan nyo ko rito, tulungan nyo ko. Wala hong pumunta. Ang nandiyan lang po sa harap ng Senado, yung mga vlogger nila na mga tae-tae at tatanga-tanga. Yung mga vlogger na mga kababayan, mga bobo na hindi marunong gumawa ng content at hindi marunong magpaliwanag. Kung hindi yun sinasabi ko nga sa inyo, 3 cellphone, 3 cellphone ho ang nakatutok sa mga pulis, sa mga sasakyan, at kung saan-saan pa. Pero mga kababayan, hindi nyo sila marinig magsalita ng kanilang opinion. Ang madalas kong marinig sa kanila, ganyan, hello po, hello. Hello po, ma'am, sir. Thank you po, sir. Hello, opo, nandito pa kami sa Senado, sir. Ma'am, yan, mga pulis. Bobo, pati yung mga nanonood, bobo eh. Bobo rin eh. Alam naman, nakikita naman ng mga pulis, sasabihin pa, ayan po yung mga pulis, kita nyo? Ano matututunan nyo ron? Wala kayong matututunan doon. Ganyan, Puta, 3 pa yun, 3 account pa yung naka-live. Tapos, yan, sir, ma'am, magpaparinig. Sir, ang init nga dito sa kinaroroonan namin, hindi pa kami nanananghalian, hindi pa kami nag-aagahan. So, yun, ganito po talaga ang buhay. May pagtanggol lang si Tatay Digong. Ay, nako, Diyos ko. Di ba? Grabe, no, mga kababayan yung mga DDS vlogger, no? Ganun lang, ang tanong ko sa inyo, ano matututunan nyo sa mga ganun, na mga style ng mga vlogger? Di ba? Minsan kadalasan, mga kababayan, hindi pa ho nakikita yung mga mukha nila. Bakit? Ewan po, siguro, nahihiya sa mga pagmumukha nila. Kaya yun lang, nakatutok lang sa mga nangyayari. Maghapon yun. Maghapon sila na naka-vlog, nagbablog. Maghapon na nakatutok yung camera nila. May dalang backpack. Puro ang dala. Puro power bank. Puta, parang may mga generator sa likuran, mga kababayan. Yung mga DDS. Yung mga naka-backpack, di ba? Tapos naka 3 cellphone na ganon. Yung bag ho, punong-puno ng power bank. Kulang na lang magdala ng generator ang mga putang ina. Dito na tayo. Yan. Yun maliwanag yung sinabi natin. Gusto ni Sara Duterte gawin ng taong bayan na mga bobo yung ginawa kay Digong na talagang nagalit. Ngayon wala ho eh. Sinabi rin ng BIS na imbis ang oposisyon, mas pagtuunan daw dapat ni PBBM ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa riyan, ang mga ginagawa raw ng Pangulo ay umuusad patungong constitutional reform or charter change. Kita niyo mga kababayan, Sara Duterte, hindi mo nga kayang gawin yung pagharap sa ASEAN eh. Di ba aminado ka, bobo ka? Tapos tuturuan mo yung matalino. Kundi ka ba naman tanga talaga na manang-mana ka sa ama mo? Di ba mga kababayan, isipin nyo ho?
tuturuan si Pangulong Bongbong Marcos kung anong dapat niyang gawin. Biruin mo, Sara Duterte, tinuturuan mo yung matalino. Alam mo ba yun? Alam mo ba kung gaano ka kabobo tapos tuturuan mo yung napakatalino? Oh, kaya mo bang gawin yung pagharap dyan sa mga world leaders? Itong mga leader ng ASEAN? Itong mga membro ng ASEAN? Kaya mo bang harapin yun? Paano ka haharap dun? Tatanga-tanga ka. Masakit man hong sabihin na si Sara Duterte tatanga-tanga, totoo talaga eh. Di ba? Oh, yan. Sabi nga dito ni Almalikas si Bato di tumakas, kundi tinakas. Totoo naman. Totoo naman, tinakas eh. Oh, di ba? Oh, tuloy. para hindi raw ito bumaba sa pwesto. Hindi na naman na madidinayan Na? ng BBM kasi doon sa bago niyang interview, sinabi niya doon. Na? Kailangan pag-usapan ng charter change. Kung pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto. O di mabuti, ako siyang ayon eh. Kayo mga kababayan, tanungin ko lang, kung sakali na walang pagpipilian at si Sara Duterte ang mabibigyan lang na tumakbo, mas nanaisin nyo ba na magkaroon pa ng halalan? Hindi ba mas ma-okay na ituloy-tuloy na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagiging presidente niya? Kayo, mga kababayan, sa mga nais na magtuloy-tuloy na lang si Pangulo kaysa mapalitan ng katulad ni Sara Duterteng bobo. Press 1, mga kababayan, press 1! Grabe, no? Tindi ni Sara. Tatanga-tanga talaga to eh. Oh. Si BBM. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya pinaaresto si Bato. Ay, nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Bumuelta naman ang palasyo sa paratang ng Vice Presidente ukol sa Chacha. Ayan na, mga kababayan. Alam nyo naman, di ba? Nauna na nga dyan, sabi nga ni Pangulo na walang mga taong gobyerno ang pumasok sa Senado. Walang pumasok na taong gobyerno dyan. Kundi lahat ng mga nangyari sa Senado ito ay isang planado na moro-moro. Gawa-gawa ng kung sino-sino. Sino? Di si Alan Peter Cayetano. Ay ngayon, ang resback naman ni Yusek Claire Castro kay Sara Duterte tatanga-tanga dito sa mga pahayag na charter change. Pasok! Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala raw sustansya ang mga sinasabi ng bise at nakakahiya umanong paglaanan pa ito ng komento. Kita nyo, sabi ko sa inyo eh. Sa totoo lang, hindi lang ho tayo nakakapansin eh na walang kasustansya na hindi na dapat pinapansin si Sara Duterte. Wala na hong bilang dapat yan eh. Si Sara Duterte, bakit kanyo mga kababayan walang bilang? Mga kababayan, tignan nyo naman yung pangangatwiran. Pangangatwiran pa lang mga kababayan, malayong-malayo na yan sa katotohanan. Na para bang humuhugot na lang si Sara sa mga taga-suporta niya na mga bobo at tanga na para bang gusto nila pumalit sa administrasyon pamunuan ng bobo at tanga na mga katulad nila. So paano tayo ngayong mga kababayan? Madadamay tayong mga matitino. Madadamay tayo ng mga maayos na mga Pilipino. Kung pamumunuan na naman ng mga Duterte itong bansang ito, Diyos ko po. Hindi na natapos ang pahirap. Ang kailangan daw ngayon, isang lingkod bayan at hindi yung anyay ng iintriga lang at Nako. gumagawa ng fake news. Kita nyo mga kababayan? Hindi ho natin kailangan yun. Yung nang iintriga lang at gumagawa ng fake news.
Eh paano? Ginagaya niya yung putang inang tatay niya. Ganyan ho ang trabaho ng tatay niya eh. Magtanim ng intriga, gumawa ng fake news, ginagaya na itong putang inan to, yung tatay niya. Ang tao pa mo ha! Eto, tingnan nyo, sample ha. Sample na totoo yung sinasabi ko, na gumagawa sila ng mga intriga. Eto, tingnan nyo ho. Pakinggan nyo ho itong tatay neto, nung mayabang pa, nung nasa posisyon na napakayabang pa. Eto ho. Hindi ka lalaki. Pakinggan nyo ha, mga kababayan ko ha. Pakinggan nyo maigi to. Ganito gumawa ng intriga ang mga Duterte. Oh, pasok. Walang hiya ka. Hindi ka lalaki. Hinaboy mo ang Senado. Oh. And you use that power Kita nyo? to after people. Ah. At ikaw ngayon, di alam ng mga sundalo, hindi nila alam, Ah. nakarami mong kutsit, tapos karami mong properties Ah. na nakalista sa ibang tao. Oh. Ikaw yung number one na gagamit ng gang. Kita nyo? Nalabas rin yan. Oh. Kita nyo mga kababayan, ang binabanatan niya po rito ay si Senator Trillanes. Ang tanong ko, dito sa putang inang matanda na ito na hindi pa mamatay-matay, ano? Ha, mga kababayan? Pero may balita po tayo na putang ina, nanghihina na raw yan eh. Sana naman, ano? Ha? Baka naman nilalason na ho ni Sara Duterte, ano? Oo. Eh, alam nyo naman eh, na siguro yun na lang yung huling barahan nila. Yung lasunin nila, patayin na nila yung si Duterte, ano? Mga kababayan, uulitin ko, wala naman ho ibang nakakapasok dyan na iba, kundi sila Sara Duterte at saka pamilya niya. Kung meron man gagawa na lasunin yan, eh wala hong iba kundi pamilya niya mismo. Eh wala na rin namang silbi sa kanila si Digong eh. Di ba? Pero dito tayo sa intriga. Ito'y binabanatan niya ho, si Senator Trillanes. Noong panahon na presidente itong gago na to. Ngayon, tanong ko sa inyo, sa sinabi niyang ito, na intriga, ha, kay, laban kay Trillanes, may napatunayan ba? Mga kababayan, presidente ng 6 na taon yan. Tanong ko sa inyo, sa lahat ng inintriga nila kay Senator Trillanes, may napatunayan ba itong matanda na itong putang inan to? Nga, wala. Diba? Tama, wala. Oh, diba LB? Walang napatunayang kahit isa itong putang inan to. Ngayon, mga kababayan, paniniwalaan nyo pa ba yung istilong ganyan? Kumita na yan sa mga bobo at tanga. Napaniwala na yung mga bobo at tanga. Eh bakit kanyo, mga kababayan? Nabili. Naibenta niya sa kanila eh. Di ba? Kasi ganito ang style ng isang Rodrigo Duterteng demonyo. Yung mga tao, kung ano yung gusto nyong marinig, kung ano yung gusto nyo na mangyari, sana, yun yung lumalabas sa bunganga niya. Nakuha nyo? Halimbawa, yung mga bobo at tanga, di ba? Yung mga bobo at tangang naniniwala dito sa matandang ito. Mga kababayan, ano ba gusto nilang marinig? Di ba yun yung kapag ka kriminal dapat patayin? Kapag ka drug pusher, drug addict, at mga drug lord dapat patayin? Di ba? Yung mga magnanakaw dapat panagutin? Di ba ganon? Yun yung gustong-gustong marinig ng mga bobo at tangay. Na hindi nila napapansin na yung ginawa ni Digong na yon, na narinig nila, tuwang-tuwa sila, pumapalakpak. Bungangat laway lang ho, walang nangyari. Alam nyo kung ano nangyari lang? Yung pinatay yung mga drug addict daw. At karamihan pa dyan, yung karamihan pa dyan, mga inosente pa. May mga bata pa nga eh. Di ba? Yan. Yan ang hindi nauunawaan ng mga taga-sunod ni Duterte. Kasi, bobo nga ni... Nasusundan nyo ako, mga kababayan ko?
Yung kay Duterte, laway lang. Wala talagang nangyari. Wala talagang ginawa na aksyon. Ito naman ang kabaliktaran kay Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong hindi nagsasalita, hindi ngawa ng ngawa, hindi nagyayabang, hindi ho pala flex. Pero meron pong resulta, puro aksyon. Puro aksyon ho yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong. Makikita nyo, halos araw-araw may inaugurasyon ng mga proyekto na pakinabang ng mga tao, ng mga Pilipino. Hindi ho katulad nito. Dinadaan lang sa mura-mura. Kaya nga ho yung baklang si Cayetano, ginagaya na rin eh. Di ba? Gumagaya na rin. Pati siya. Tingnan nyo si Cayetano, di ba? Oh, sa sobrang gusto niyang gayahin yung style ni Digong na, pagalit-galit, may papalo-palo pang ganon, lumalabas ho tuloy yung kabaklaan. Kaya nga sabi ko kapag ito na imbestigahan, baka hindi lang ho maituro na siya ang mastermind ng kaguluhan sa Senado, baka madiscover pa kung anong klaseng bakla siya. Diba? Yan. Ulitin natin tong gago na to. Walang hiya ka. Hindi ka lalaki. Binaboy mo ang Senado. Ano Parang ikaw to, Cayetano Ano ba ito? Daijobu? Ano ba yan? Hindi. Parang Hapon yun eh. Yung bang mga kababayan, ano yun? Comment nga. Dijubu ba? Dijubu? Dijabu. Yun. Daijobu parang thank you yun eh. Ano ba yun? Sa mga hapon nga dyan, yung mga hapon, ano ibig sabihin ng Daijobu? Katunog ngayon. Di ba parang kay Alan Peter Cayetano? Tingnan nyo. Pansinin nyo ito. Pansinin nyo. Walang hiya ka. Hindi ka lalaki. Binaboy mo ang Senado. Kita mo, Alan Peter Cayetano, walang hiya ka raw, hindi ka raw lalaki. Binaboy mo raw ang Senado. Tuloy. And you use that power to run after people. At ikaw ngayon, di alam ng mga sundalo, hindi alam, nakarami mong kutsit, tapos karami mong properties na nakalista sa ibang tao. Kita mo, ganun ba yon? Siya na maimbestigahan si Alan Peter Cayetano. Binaboy niya yung Senado. Pero ano nangyari ngayon, mga kababayan? Ito ang bibintangan ni Digong, si Trillanes. Ngayon pala, sino? Di ba? Sino? Si Peter, si Alan Peter ngayon ang gumawa, mga kababayan. Our beloved Boss Mike!